alone kasi kumain na yung kasamahan ko. Kasi meron kami scavenging tilapia at saka frozen na gulay. Nasira na naman yung ref namin kaya ayan, nag-frozen lahat ng gulay namin. Pero carry pa naman. Pero ang dami namin tinapon kasi hindi na siya, pag hinugasan mo na siya, nasisira na. So, nga-scavenge kami ng tilapia. Ito kung ang dami nang may message sa akin. Magpinto na daw ako ng buhay ko dito sa abroad. Tapos dami rin nagsasabi ano, hindi pa ako first timer sa hindi sa mga baguhan. Magsi 6 years pa ako sa amo ko sa Jeddah ba ako galing. 5 years straight ako doon. Pagka 6 years ko, umuwi ako ng Pilipinas ng bakasyon. 3 months. Tapos, bumalik ako sa amo ko. Ika 6 years ko na sana. Kaso, nag-away kami ng amo ko kasi yung sahod ko sa kanila, 2,000. Kasi naabutan ako ng pandemic. Ginawa nilang 2,000 yung sahod ko doon. Tapos, pagbalik ko, binawasan nila yung sahod ko, naging 1,500 na lang. Kasi daw, bumalik ako. Kaya nag-away kami ng amo kong lalaki. Sabi ko, hindi ganun. Hindi pa naman yung ano ko, yung Arabic ko. Hindi pa ganun ka fluent ba. Ngayon, pinakita ko yung ano ko, yung kontrata. Tapos, doon sa kontrata, dapat diba may separation pay na makukuha. Pinakita ko doon, tapos yung 2 years ka na matapos, meron kang 1 month pay. Pinakita ko lahat, kaso lang, wala kami kontrata na ang sahod ko sa kanila is 2,000 pa rin. Pero, sino ba namang tanga ang babalik sa amo mo? Ganun pa rin yung sahod mo. 2,000 sahod mo, tapos, luya. Babawasan, ginawang 1,500 ulit. Real. 3 real. Ngayon, hindi ko siya pinansin si Baba. Hindi ko na. Pag magbibigay akong pagkain sa kanya, chok! Ganoon. Mas wala na. Ngayon, pinakausap niya ako doon sa nurse niya na anak na bunso na lalaki. Sabi niya, galit ka? Sabi niya, bako, hindi naman sir. Sabi ko, ganun sa kanya. Sabi ko, na ano lang ako kasi dapat nga patasan pa nila yung sahod ko kasi ilan kayo dito na dapat yung amo ko 2 lang, yung nanay lang nila, yung si Baba at si Madam. Kaso lang, ang bahay kasi nila doon, apartment type. Sa first floor, 2 anak niya, babae, tapos lalaki. Sa second floor, 2 rin anak niya, 2 lalaki. Bali, apartment type siya ba? Bali, 2 floor. Yung sa second floor, kami ang nandun. Sabi ko, sino naman tanga na, sabi ko lang, sino naman kasi nag-ano na, bumalik nga ako, dapat taasan. Ibinawasan yung sahod. Sabi niya, sige, kakausapin ko si Papa, si Baba yan. O kinausap niya. Sabi niya, sige, ibabalik daw yung 2,000 ko na sahod. Binalik nila, mga 2 months. Pagbalik nun, 3 bata, dinagdagan niya ng trabaho ko, 3 bata. Sa anak niya na babae na bunso, tapos dun sa anak niya yung kumausap sa akin na may 2 anak kasi nag-ano yun eh, parang naglangko yung pagpanganak ng asawa niya. 8 months pa lang ata yung panganay, nabuntis siya agad. Tapos bata pang babae, 17 pa lang siya nang kinasal silang babae. Hanggang ako nagbantay lahat kasi yung asawa niya nag-aral ulit ng asawa ng nurse na kumausap sa akin. Nagbalik aral. Tapos si Madam, parang lumala ba, nag-bedridden siya. So caregiver na rin ako. Ako nagluluto, ako pa naglilinis. Magbabantay pa ako ng 5 bata. Pero yung apo niya talaga, ako nagpalaki doon. Yung pagdating ko doon, nanganak kasi yung bunso niya sa babae. So ako nagpalaki noon. Ngayon, na-stress ako doon. Dami ko lang iniisip. Kung parang hindi na maganda ba. Tapos yung isip ko talaga, totoo, sa stress ko, kunting kibo lang nila, nung ganyan, bigay mo ko ganito, tapos gumaganon ako, nagbumura ako ng masasakit. Sabi ko, mukhang hindi na ito maganda.
Sabi ko, parang ako din sa sarili ko, nakikita ko na hindi na siya healthy sa akin, tapos sa kanila, hindi na rin ako, parang hindi na ako willing magtrabaho kasi nga, hindi ka na makapagpahinga, alas 2 ka na matutulog, alas 7, gigising ka na. So, nahihirapan ako, tapos na-stress ako dun. Ano, magwa 1 year ako, nag-desisyon ako na umuwi. Mag-usap kami, sabi ko, hindi ko na kaya. Sabi ko, gusto ko nang umuwi. Sabi niya, walang problema. Sabi ko, may problema. Pero sabi ko talaga sa kanila, yung family problem. Pero wala. Ano yun? Sige, pero ako bumili ng ticket ko, nasa 1,000. 1 to ata bili ko nun. Kasi hindi naman pick yun eh. Umuwi ako. Umuwi ako sa Pilipinas. Tapos nagtrabaho ako sa Chinese na nasa Pilipinas. Dalawang anak. Tapos nagsugo. Tapos ito, bumalik na ako dito sa Riyadh. Yun ang story. Kinuha ako, request lang ako dito ng kasamahan ko. Ganun. Okay naman na. At least, dami ko na experience doon sa Jeddah. Doon, sa Jeddah, hindi ako nakakalabas. Nakakalabas lang ako pag, magpapadala ng sahod. Tapos, pag magpadala ko ng sahod, tamang-tama sa may bangko, may grocery store. Sa ng bangko, gilid ng bangko, may grocery store. Yun, nakakabila ko ng pagkain, sabon, ganun lang. Pero wala. Day off lang. Dito naman sa bago ko. Dito. Tapos doon, kung nakikita nyo may selo ko, may hijab. Dito lang. Pure to sila, pure na Araba din, kaso lang dito kasi sa Riyadh parang open na sila, hindi kagaya sa Jeddah hindi ko lang alam ngayon, very strict o depende lang talaga sa amo, may strict to na amo, hindi strict to pero yun, ang trabaho ko kasi doon madami dito yun mabait kung na yung amo ko dito hiwalay sa asawa pero may anak sila na sa kanya lalaki so yun ang masishare ko, walang lalaki dito sa amin, ang mga lalaki dito mga bata lang pero yung baba wala kaya may day off. Pero hindi kami pwede nga na buwan-buwan kung day off. Kaso lang kami. Na kami pera. Kaya hindi kami day off. Minsan na. Isang beses pa ako mag-day off. 3 months na dito. Ang gano'n na. So, yung iba, nasusunod ko na lang. Unikot ko to. Balik muna tayo sa Jeddah hanggang sa matapos ko to. Grabe doon, ang pinagdaanan ko sa Jeddah. Nung lumating ako doon, ilang oras yung flight? 15 hours, 16 hours. Yung flight from Manila to Jeddah. Pagdating ko doon, pinalawa na ako. Samantalang dito, pagdating ko dito, pinatulog ako. Pinakain tapos pinatulog. Kinabukasan ako nagtrabaho. Tapos pagdating ko doon, pagod na pagod ako. Tapos ang oras sa tutulog, alas 2. Dito, ngayon okay na. Pagdating mo dito sa airport, ang kukuha sa'yo agency. Ang agency dito, papapahingain ka sa kanilang accommodation. Kasi ako lang pahinga sa accommodation. Ang ganyan nangyari. Kaya, napagaganda ang sistema ngayon. Kaso lang, papalitan na naman nila si Arnel Ignacio. Ano na naman problema? Ang unti-unti nang okay no. Papalitan na naman. Yung mga nangyayari sa Pilipinas.
May mga tanong kayo. Yung tanong lang. Naliligo yung mga bata. Sa pool. Sibuyas ng spring onion. Kaso lang malamig. Nag-yellow yung rep namin. Mahilo sa unto. Okay? Pangit na ng mga ano namin, gulay. Several day na tayo magkikwento-kwento. Sarap ng tilapia. Aha. Ayun lang, bye.